Palo ni Raquel, oh. Lamig kay now. Ay, sorry. Ito naman. Ano na? Magbukno ko na mo. It's your tour. And before that, we would like to call the producers ng Unit 2 Piolo Pascual and Nico. And AJ D. Wait, just give me a picture, Tapi. Wala naman na, gimo naman nag-exadong. Kami sa Obi Festa. Ito siomai. Ano pa sila siomai, oh? Tika? Ikaw mapupuno yung bag natin. Lagay mo na lang sauce. O, ganun, oh. Ay, walang, ano ba dito? Ano pa man dito? Pila ng show up. Uy, ana. Sunod maglatag, ano? Naman may color dito sa mall. Akala unta nin duha, eh. Pare kaon kila. Mga ulit na me. Wala. When I walk into the kitchen, you saw the look on my face, you saw the look on my had to get out of this place. I sensed something I've never seen before. When you put on the pineapple, we couldn't be friends anymore. Pineapple thousand, pizza hut. Ano ka? Ano ka? Okay ka. Ikaw. Ay, sige. Kung get nga, ay. Lingaw ka dyan. Idoon man ako. Ang linaw ko. Ay, kat. Uwi ka na nga tupoy. Kung saan ka ba yan? Siguro, hindi pa gabandatan. Gate na. Ay, natin sa apartment dyan? Away with me, come and fly away with me. 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 Ngayon, magkwentuhan muna tayo sandali. Dahil hindi pa masyadong mahaba ang video natin. Pasensya na po kayo sa boses ko. Sa Pinas pa to. Paminsan-minsan lang ako magkatrangkaso ng grabe talaga yung trangkaso ba? Sipon, yung ubo. Yung grabe talaga ba? Yung ganito talaga yung boses mo. Paminsan-minsan ako magkaroon ng ganito. Pero pa once ako magkatrangkaso, matagal mawala yung ubo ko. Nag-start po to sa Pinas. Alam pa ba ninyo, stress, wala masyadong tulog, nanibago sa weather doon. Alam po naman ninyo na 16 years akong hindi nakauwi. At kami talaga ni Michelle nagkasakit doon. Si Michelle ang una nagkasakit. Una, sumakit yung tiyan niya. Parang hindi siya nahiyang sa tubig doon. Kahit mineral water na yung ininom niya, ganun pa rin. Pero nung pagbalik namin ng Germany, dumating kami Sunday dito, June 14, nawala naman yung niya, sakit yan na. One day na dumating kami dito Sunday, kinabukasan, nawala na yung sakit ng tiyan niya. So, tubig lang talaga yun sa Pinas. Kaya, ilang araw siya hindi na pumupunta doon sa burol ng papa ko dahil masama yung pakiramdam niya.
naiwan lang siya doon sa hotel. Tapos kasi pumupunta kami doon mga hapon na uwi kami mga madaling araw na dahil sa sobrang init po talaga. Maluya ka sa init sa Pinas. Iwan ko ba? Ibang-iba yung init doon. Yung init na naman dito kasi hindi naman talaga palaging init. Katulad last week, 2 weeks kaming, halos 2 weeks na, 1 week lang pala, 1 week plus pala, 35 degrees. Pero ngayon, na week na to, malamig na naman, hindi siya masyadong mainit. Pero para sa akin, tamang-tama lang yung weather. Hindi malamig, hindi din masyadong mainit. So, tamang-tama lang siya. Last week, grabe yung aircon namin, araw-araw namin ginagamit. Ginagamit lang talaga namin yan paminsan-minsan dahil mahal ng kuryente. Balik tayo sa Pinas, no? Grabe yung stress namin doon. Alam naman po niyo na 9 days lang ako doon sa Pinas. Sobrang napaka-iksing oras, napaka-iksing lang ba? Dahil hindi nga pwede ako magtagal doon dahil 1 week lang yung bakasyon na nakuha ni Martin. At kahit nasa Pinas ako, no, yung isip ko nandito talaga sa Germany yung kung paano makaya ni Martin na siya na mag-isa kay Uma. Alam naman po ninyo, no, hindi madaling alagaan si Uma. Na-try naman ni Martin na mag-alagaan niya si Uma, yung siya lang, pero 1 day lang. Hindi talaga, first time talaga yun na umabot ng halos 10 araw na siya lang mag-isa nag-alaga kay Uma. So kahit nasa Pinas kami, hindi kami pares ng oras, palagi talaga akong tumatawag sa kanya, kinakamusta ko siya, palagi kong nire-remind yung gamot ni Uma, palagi ko siyang, tinuturuan ko siya about sa paglilinis kay Uma, yung ganyan ba. Grabe yung, nung pag-alis namin dito noong June 4, grabe yung iyak ko, umiyak ako, kasi hindi lang talaga ako nag-video kasi ako po yung klase ng tao na pag stress ako, nakakalimutan ko na talaga yung camera, yung video, i-record lahat. Yung nasa Pinas nga ako, konti lang yung video ko. Parang wala ko sa gana. Sobrang sakit na nangyari. Sobrang sakit. Kung alam lang po ninyo yung sakit na naranasan namin last month ng pamilya ko. Iyak na naman ako. Kung alam lang po ninyo yung stress at yung namin. Yung kausapin ka ng doktor na kung ano na yung decision namin. Dahil palagi naman nilang kami ina-update na yung papa ko ganun, yung sitwasyon ganyan. Tapos kami na lang yung decision na lang namin na hinihintay ng doktor. Kung ipagpatuloy pa ba yung gamot. Siyempre kami, hindi namin alam kung anong gagawin namin. Kung i-give up naman namin. Basta ang hirap ng naranasan namin last month. Ang pinakamasakit pa, hindi nakantay yung papa namin. Makauwi kami. Kahit isang gabi lang ba na maalagaan namin siya, nandun pa siya sa hospital. Nagkuha nga kami ng, yung kondo nga nakuha namin doon kung saan kami magsistay. Doon malapit sa hospital kung saan siya naka-admit. Malakad lang, sa likod lang. Pero hindi siya nakantay sa nung pagkabili namin ng ticket, no? May natanggap kami na tawag. Sabi ng doktor. Kasi yung time na yun, hindi na namin, sabi kasi namin na ayaw na namin na ano pa ng gamot si papa kasi wala nang pag-asa wala na naman ding na magagaling siya sa sakit niya. Wala nang pag-asa pa, parang pahirapan mo lang yung pasyente. Parang awak-awak na kami magtingin sa kanya. Tapos gano'n naman na yung sasabihin mo sa doktor na gano'n na yung gawin nila. Tapos mapapaisip ka na naman kung tama ba yung decision mo. Alam lang po ninyo kung gaano kasakit yung ginawa naman namin lahat, no? Dinalangan namin siya sa private hospital kasi gusto namin na maasikaso siya agad. Gagaling siya.
Ang laki nga ng bill namin sa hospital. Muntik nang mabot ng 1 million. Kasi gusto namin na gagaling si Papa para yung hindi naman kami nag-expect na ganun yung mangyayari sa kanya na naging complicated yung sakit niya. Na may sakit pala siya sa puso. May nagka-infection pa siya sa baga. Tapos sumunod pa yung kidney. Nagkaano na ba? Basta hindi madali yung naranasan namin last month. Kahit anong pilit mo minsan, mag-enjoy ba yung makalimutan mo sandali, pero hindi mo talaga maiwasan na maiyak ka, maalala mo. Pero at least nakakapagpahinga na si Papa. Hindi na siya pinahirapan ba? Pero maawa ka pa rin, nasa ganun na. Kasi yun nga, ang dali lang namin doon, 9 days. Gusto nga ni Raquela, uwi kami 13. Kaya nga, hindi talaga pwede dahil yung bakasyon ni Martin, 1 week lang. So, kailangan ko makauwi talaga dahil nga sa asawa ko, tapos yung mga anak ko may pasok. Yan ang mahirap pag nasa malayo ka, pag may sariling pamilya ka na, malayo, hindi ka basta-basta maka. Ang hirap ng ano ba sitwasyon, kahit gustuhin mo naman magstay doon ng ilang weeks pa, pero pag di talaga pwede kasi may sariling pamilya na ako, yung asawa ko may trabaho. Dito sa Germany, pag ganyan kasi pag may mga emergency, mga ganyan nangyari, bibigyan ng mga 2 to 3 days na bakasyon sa trabaho. Layo kasi ng Pinas, di ba? Una nga, ibibigay lang sana kay Martin 2 days na ano. Sabi ko, sabi niya, ang layo ng Pilipinas, 2 days lang. Halos isang araw na ako nagbibiyahe. Masakit yung, basta hindi madali yung, ano namin, yung naranasan namin last month. Kung alam lang po ninyo kung gaano kasakit yung ano ba, pasensya na po. Alam lang po ninyo kung gaano kasakit yung ano namin last month, mga nangyari, yung bibilis. 2 weeks lang si Papa doon sa hospital. Hindi ko akalain na ano siya sa sakit niya dahil may mga improvement man after 3 days, 4 days doon sa hospital. Pag kinakausap siya, pag sinasabihan namin na ibuka mo yung mata mo, binubukan niya, pilit na talagang i-open yung mata niya. Sabi nga nung katabi ni Papa doon na matagal na sila doon, 2 months na sila. Na-coma yung pasyente nila. Sabi nga nila, mabuti pa nga yung pasyente ninyo, may improvement na. Binubuka yung mata niya. Sa amin, wala talaga. Lumipat na din sila sa public hospital dahil hindi na nila kaya doon ng bayarin doon sa private. Diba? Kami kasi sa pamilya namin, meron na kami 2 pamilya sa pamilya namin na namatay sa public hospital. At hindi talaga maganda yung serbisyo doon sa hospital na yun. Kaya hindi namin dinala yung Papa namin doon kasi ayaw namin na matulad siya sa kapatid ko at sa asawa ng kapatid kong lalaki. Kaya nung before namin siya dinala sa hospital, private talaga yung nakaplano ba na dali na sa private. Hindi naman porket na private para magpapasosyal ka, ganyan. Dinalhin mo yung pasyente mo sa private dahil gusto mo na maalagaan ng maayos, agad yung gamot, masikaso agad. Kung alam lang po yung sitwasyon yung kapatid kong lalaki, yung namatay. Sus nako, pag tinatawag nila yung nurse doon, nagagalit pa. Pag kailangan nila ng tulong, nagagalit pa daw. Kaya, wag lang natin yung balikan yung kwento na yun. Basta, hindi maganda yung serbisyo doon. Kaya ayaw namin dalhin yung Papa ko doon. Alam po ba niya, no? Hindi namin nakalain na mga ganun yung Papa ko dahil nag-start lang ba yun sa uric acid, mataas yung uric acid niya. Pero after niya nakainom ng gamot, ilang araw,
Napansin ko talaga parang inatake siya, parang walang lakas yung kalahati ng katawan niya. Tapos yung last day nga na niya sa bahay, sabi niya, hindi na siya nagising, tulog ng tulog, kahit anong gawing gising, hindi siya na gumigising, kaya doon na nag-alala, kaya dinadala sa ospital. Kasi natakot din kami baka ma-dehydrate dahil nga, may nakita niyo marako. Dahil nga wala pa siyang inom, wala siyang kain nun. Kaya yun. Tapos nung libing ng papa ko, no, ang init, sobra, ang init. Naglalakad kami papunta sa simbahan. Ang init. Grabe. Naawa ako sa mama ko dahil, magkasama ba yan siya palagi ng papa ko. Nasa bahay lang yan sila palagi. Yung papa ko kasi hindi yan siya lumalabas na halos sa bahay. Walang exercise, nasa loob lang ng bahay. Tapos nasa lahi din nila yung may sakit sa puso at sa baga. Hindi naman makalain na baka may nararamdaman na yung papa ko, hindi lang niya sinasabi sa amin ba. Diyan na talaga siya nag-message sa akin nung masakit na yung paa niya. Hindi siya halos makalakad. Gusto niya magpa-check up. Yan, pina-check up namin agad siya kasi nga ayoko na, kawawa din naman nung magtiis sa sakit. Pina-check up namin siya agad. Yun nga, yung mga result ng laboratory niya, ang taas ng cholesterol niya, yung uric acid niya. Ay, nako, hindi madali yung ganitong sitwasyon. Okay lang sana nung malaki yung mabayaran natin sa hospital na buhay yung pasyente natin. Parang hindi masyadong masakit yung mo. Pero ngayon, kasi, yung pasyente namin namatay, tas ang lalaki ng bill namin. Tas na-scam pa kami doon sa loob mismo ng hospital. Merong pumunta doon sa ng papa ko, na nagbantay noon ng papa ko, yung pinsan ko at yung kapatid kong lalaki. Pumunta siya doon dahil siya po daw yung naka-assign na mag-process sa government finance, assistance pa yun. Siya mag-process ba kasi ang laki na daw ng bill namin. 635,000 na yung bill namin nung time na yun. Siya daw yung mag-process para makahingi ng tulong sa DSWD, sa PCSO, yung mga lapitan ba. So, pwede siya bali mag-process. Sabi ba nga niya, 635,000 is not a joke. Sabi pa niya doon, ganun sa hospital. Hindi naman talaga joke, ganyan yung kalaki na bill, no? Pati nga kami nabigla sa ganyan kalaki na babayaran namin. Tapos daw siya, nakakonect daw siya sa billing doon sa hospital. Basta yun yung mga naintindihan ko. Yun nga. Tapos, hindi ko alam na pala yun siya. Nung time na yun, tumawag yung pinsan ko. Makikipag-usap daw yung bakla yun siya. So, nag-usap kami, ganyan. Nakinig lang ako sa kanila. Sa mga pinag-usapan nila kasi doon man yung kapatid ko lalaki. Tapos sabi niya, ano pangalan ng kapatid mo? So sinabi ng kapatid ko yung pangalan ko. Sabi niya, pamilyar yung pangalan. Parang classmate ko siya nung elementary, sabi niya sa kapatid ko. Pakita mo kayong mukha. Nung nakita niya yung mukha ko, magkakilala nga kami, classmate. Sobrang close naming dalawa nung elementary pa kami. Tapos sabi niya, ganyan, nagkwento-kwentuhan pa kami, ganyan. So, parang din ako, hindi ako nagdududa na pala siya, hindi pala siya totoo, scammer pala siya. Hindi ako nagdududa dahil lalo na kakilala, mga ganyan. Sabi niya, ayan, ganyan siya daw mag-process, ganyan, mga ganyan yung lalakarin niya, mga ganyan. Ikaw mismo mananiwala ka naman talaga kasi doon loob mismo sa hospital nangyari yung mga ganong mga pambobola niya. Di sabi ko, sige, bigyan na naman siya ng pamasahe, para gastos, kasi nga, hindi din naman talaga madali mag-process ng mga, kung pupunta ka sa DSWD, mga ganyan, kasi ang haba-haba ng pilang, init pa. Kaya sabi ko, sige, bibigyan ka muna ng 1.5. Sabi pa nga niya, ito lang ba? Pa siya, ito lang. Sabi ko, sige lang, yun na lang yung start muna, kasi mag-process ka naman, magtawag ka na lang o mag-message ka, ganyan. Tapos kinabukasan, nanghingi na naman siya. So, nag-send na naman kami ng another 1.5. So, nagduda na yung kapatid ko. So, sa pangatlong araw,
nanghingi na naman siya ng panotaryo. May panotaryuhan daw. So, nag-send na naman ng 2,000. So, bali yung na-scam niya sa amin, mga 5,000 lang. So, pa 4 na araw, may ano na naman siya. Manghingi na naman siya. Tapos, wala pa siya napakita sa amin na ano yung proof ba na niskaso na niya, may nagawa na siya, kasi hindi na siya bumalik sa ospital. May kumpiyansa lang dahil nga kakilala, ganyan. Pero yung kapatid kong lalaki, nagdududa na talaga sa kanya at walang ano sa kanya, tiwala sa kanya ba. Kaya doon na niya napansin, nagalit pa daw yung bakla dahil hindi niya binigyan ng ganyan. Hanggang sa sinabihan pa niya yung kapatid ko, ako pa sa inyo, idandahan na niyo nalagay sa kabaong yung papa ninyo. Sabi, doon, grabe yung nasaktan kami ng bongga sa sinabi niya na ano ba. Grabe nga, yung pasyente nga namin ginawa nga namin lahat para mabuhay. Tapos ganyan lang yung sabi niya. Sabi ko, makarma ka lang. Tapos yun, nung pagkamatay na ng papa ko, bago sila na umuwi sa bahay, nagpunta sila sa hospital doon kung saan sila magreklamo. Yun, nireklamo nila. Nakita nila yun sa CCTV, yung bakla na yun, ganyan. Ngayon, ano na siya doon? Hindi na siya pwede mapakita doon. Kung mapakita siya doon, diretso talaga siya sa kulungan. Ang dami palang naloko ng bakla na yun. Yung classmate namin, kinontak ko siya. Sabi ko, sino nga pangalan tong bakla na to? Nakalimutan ko talaga yung pangalan niya. Pero yung mukha niya, pamilyar talaga. Yan sabi ng classmate ko, bakit? Nangloko yan sa'yo? Yun talaga yung sagot niya. Nangloko yan sa'yo? Sabi ko, hindi naman. Kasi nung time na hindi pa kasi siya nangloko. Sabi niya, huwag ka magpaano niya na kasi daming na naloko niyang bakla na yan. Na ano daw sa droga daw. Yun. Grabe yung ano niya sa amin. Grabe yung ano niya ba. Para mababola niya kami sa ano niya. Ngayon, ano na siya doon sa hospital. Kasi nireklamo talaga namin para wala na siyang iba pang mabiktima dahil hindi ba biro, no? Pag naka-admit ka sa private hospital, hindi ka talaga lalabas doon na 100,000 lang yung down to 100,000 lang yung babayaran mo. 100,000 pataas talaga yan pag na-admit ka doon ng ilang araw. Depende siguro kung anong mo. Yun, na-scam kami sa bakla na yun ng 5,000. Grabe yung na sobrang nasa nangyari, tas lulukuhin ka pa. Ngayon, na lang kami, nag 1 month na si Papa kahapon. June 3 man siya namatay. Ngayon, na lang, tanggapin na lang. Alam naman namin na mawala din naman tong sakit. Hindi pa ngayon, hindi pa bukas, hindi pa next month. Darating din yung panahon na madandahan ng matanggap. Ganun naman talaga ang buhay, no? Pero masakit lang dahil nga, bago namatay yung papa ko, kasi wala akong oras na magtawag doon sa amin dahil alam naman po ninyo yung sobrang busy ko dito, stress talaga ako dito. Tapos, parang nung tumawag ako doon, nung birthday niya, na-video call kami, binigyan ko siya ng birthday gift niya. Kasi yung papa ko, bigyan mo lang ng kunting pera, matutuwa na yan siya. Yan ang talaga niya na may pera siya pang bili niyang snacks. Gusto niyang bilhin doon sa bahay. Ayun lang. Tapos yung pinakamasakit pa, hindi niya kami nahintay. Kahit isang gabi lang na malagaan namin siya doon sa ospital. Sabi ko nga doon nung nilibing na yung papa ko, mas naalagaan ko pa si Uma kaysa sa'yo. Alam mo ba ninyo yung pinagdasal ko palagi? Sa tagal kong nag-alaga kay Uma. Nabigyan lang niya ng mahabang buhay yung mama at papa ko. Para sa time na kung uwi na kami, malakas pa sila. At malusog pa sila. Pero alam naman natin na may dahilan talaga ang lahat kung bakit nangyayari itong ganito. Pero pasalamat pa rin dahil na tapos na kami sa bayaran namin sa hospital. Na kami ba na solbad na kami sa problema namin, sa lahat namin babayarin. Natapos na, thank you Lord, dahil yan yung isa sa din natin, yung babayaran natin, ang mahal-mahal. Tapos nagpapasalamat talaga kami ni Rafaela na yung mga asawa namin na sila talagang dalawa ni Martin ang gumastos
sa lahat ng nagastos kay Papa ba. At syempre, nagpapasalamat din ako sa aking mga tita, sa mga binigay nilang pera, at sa dalawa kong kaibigan na si Oliver at si Harvey, sa mga binigay nila. Nagbigay din sila sa amin. Maraming salamat, Harvey at Oliver. Alam niyo na malaking tulong na yun sa amin, yung binigay ninyo. Binigay namin yun sa mama namin at sa mga kapitbahay namin na nagtulungan doon. Sobrang papasalamat namin sa kanila. Yung pamilya namin doon sa Pinas din. Sayang na sobrang dali lang namin sa Pinas. Nagkasakit pa tong anak ko doon. Si Michelle, bago talaga sa weather sa Pinas. Sin 3 gabi ata siya hindi nagpunta sa doon sa chapel kung saan nakaburol yung papa ko. Hindi siya nagpunta 3 gabi. Dahil nga sama yung pakiramdam niya, sakit yung tiyan niya. Nasa hotel lang siya. Tapos siya lang mag-isa doon kasi nandoon kami lahat eh. Kasi pupunta doon yung mga relatives namin, yung pupunta doon gabi-gabi. Every night kami nandoon. Doon na talaga na grabe yung trangkaso ko nung pauwi na kami ng Germany. Sabi ko, ayaw ko pa naman na magbiyahe na may ubo ba. Kaya dala na lang ako ng mask para kung ubuhin ako, ko ba. Ang haba pa naman ng biyahe namin from Hong Kong to Germany. Halos 13 hours kaming nakaupo. So, tas 8 hours pa kami nag-antay sa yung stopover namin. 8 hours pa kami nag-antay doon sa Hong Kong. Buti na lang sa Hong Kong, sobrang ganda ng airport nila, sobrang linis. May mga mahanap ka talaga na upuan na makatulog ka, makarelax ka doon. Si Michelle, sobrang tulong niya doon kasi sakit nga. Hindi nga siya halos kumain. Kaya nagdadasal talaga ako. Sabi ko, sana makauwi kami ng Germany na makayanan pa ng anak ko yung nararamdaman niya. Kasi umiyak na siya doon sa Hong Kong sa sobrang sakit ng tiyan niya. Natakot talaga ako. Alam naman pa ninyo yung stress ko at pag-alala. Hindi ko akalain na magka-problema ako sa kanya doon sa Pinas na yung mag-alala ka sa kanya ba? Lalo na kung kasama pa tong dalawa kong anak, kung maarte tong anak, maarte to si Michelle, yung dalawa kong anak, mas maarte to. Sayang hindi siya nag-enjoy masyado doon. Yung pagdating namin, nag-enjoy siya, kaya nag-enjoy siya sa mga bata doon, sa mga pusa, sa mga aso. Mahilig kasi sa Michelle pusa. Ang daming pusa doon. Nag-enjoy siya, yung pagdating namin doon, grabe yung iyak ni Michelle. Yung pagdating namin sa bahay namin, nung araw talaga na dumating kami, hindi siya halos makahinga. Grabe yung iyak niya. Kasi nung before pa namatay yung papa ko, lumalaki yan siya, palagi ko talaga yun siyang sinasabihan na yung lola at lolo mo sa Pinas, yun talaga yung nag-alaga sa iyo. Ayaw ka nga sana ipadala nung pumunta na ako dito sa Germany dahil bata ka pa. Baka hindi kita maalagaan dito ng maayos. Dahil syempre, baka mabuntis ako agad. Yun, ayaw na padala sana nila mama yung anak, si Michelle. Buti na lang na pumayag din naman sila. Ayaw din kasi ayaw ni Martin na iwan si Michelle doon. Ma-homesick daw ako. Kaya yun, 2 years old pa lang siya. Malis na kami doon sa Pinas. Ang laki ng pagbabago sa Pinas, no? So, ayan ba na, yan yung isa sa pinakaayaw kong uuwi ng Pinas. Alam ba niyo bakit? Matagal po ako makamove on. Ilang araw na po akong na-homesick. Kung alam mo lang po ninyo, pilit kong ini-enjoy yung sarili ko. Pilit ko, gusto kong mapag-isa. Dito nga ako natutulog sa living room ni Umay. Ayaw ko na dinidisturbo ako. Basta iba yung ko ngayon, homesick talaga ako. Kaya yung isa sa pinakaayaw ko na uuwi ng Pinas. Yung ma-homesick ka ba? Kasi alam naman natin, hindi tayo makapag-stay doon na matagal. Dahil may mga trabaho man tayo dito at alam naman ba yun, pinapinto ko na sa inyo, no? Bago pa yun na hospital yung papa ko, sabi ko na sa inyo na nag-apply ako ng mini job, natanggap ako. Kasi yung mga anak ko, malaki na sila, pwede na sila maiwan. Tapos timing, perfect sa time yung oras ng trabaho. Kaya nitry ko, natanggap mo na ako. Ngayon, napapasalamat ako dahil may mini job na ako, may dagdag income tayo every month. Kaya sabi ko kay Martin na itong sahod ko ngayon, ipunin natin to para umagabakasyon tayo sa Pinas. Kung pwede na tayo makapagbakasyon tayo lahat, uwi tayo. Sa ngayon, hindi pa naman kami pwede makapagbakasyon. Alam naman ba ninyo na dahil kay Uma, no? Nandiyan pa si Uma. Ayaw namin siya dalhin doon sa Altenheim. Ayaw namin siya dalhin doon. Alam naman po ninyo na yan.
Pasensya na po kayo, no? Napahaba na yung kwentuhan natin. Sana na makita ninyo to lahat. Pasensya na kayo, nahaba-haba na. Sabi ko naman po sa inyo sa last video na magkwentuhan tayo sa mga nangyari doon sa Pinas. At wala talaga ako masyadong video na ginawa doon. Yun, kung ano yung in-upload ko, yun lang talaga. At saka mga picture, konti lang din. At yung sobra alam mo yung sobra yung isa sa na ano ko talaga doon, na enjoy ko lang doon na yung pagkain. Yung sa Jollibee, kumain talaga ako ng Jollibee. Yun talaga yung una namin kinain doon nung kinabukasan nung dumating kami. Kasi nung pagdating namin Pinas, nagpaluto si Rafaela, dami niyang request. Nagpaluto siya doon, doon kami kumain sa amin. Inibita pa nga sana kami ng pinsan namin doon sa Lapu-Lapu. Doon kami mag-dinner sa kanila, pero hindi na kami doon kumain kasi akala kasi namin nung araw na yun, darating na yung papa ko, pero hindi pa siya dumating doon sa bahay. Kinabukasan pa siya na inauwi sa bahay galing sa Puninaria. Kaya yun, ang sarap ng kain namin, basta Jollibee, Chowking. Tapos kumain pa kami doon sa food court, doon sa Robinson. Basta ang dami namin mga kinain. So, pero nabitin pa rin ako. Marami pa akong gustong kainin, pero hindi ko nakain. Sa sunod, balik na lang talaga yung bakasyon talaga yung puntahan mo ba? Dahil pag bakasyon kasi, syempre, relax ka, kain, nandoon ka sa mga kung saan ka magbakasyon. Dahil yung uwi namin, hindi naman yung bakasyon, no? Dahil nga may emergency, nangyari papa. Kaya, sa susunod na lang, mali natin, hindi ko alam kung kailan. Nakadepende lang din sa panahon kung kailan tayo pauwiin ulit. Pero alam ko naman na hindi naabot yan ng 16 years. Grabe ang tagal niyan. Hindi na yan naabot ng 16 years. Kaya, tingnan na lang natin. Ito pala ay regalo namin kay Harvey. Ito ay regalo namin sa kanya, sa akin, Oliver at kay Rafaela. Kami tatlo naghati-hati nito. Bukas ko na lang ipapakita sa inyo. Gusto ko lang ipakita sa inyo napaka-colorful ng paper bag na nabili ko. At sobrang maganda din yung nabili kong regalo kay Harvey. At yung pasalubong ko kay Harvey at Oliver, nandyan na. Konti lang yung talaga yung pinamili ko doon sa Pinas. Wala ko masyado nabili. Dahil wala talaga kaming oras. Kung alam na po ninyo, wala talaga kaming oras doon. Nakakabili lang ako na pag nag-grocery kami, dandahan ako namili. Pero yung, tas nag last minute shopping pa kami doon, mga pasalubong sa asawa namin. Kasi si Martin pabili ng pantalon doon. Basta daming sobrang stress, pero at least natapos na kami sa problema na yun. Masakit pa man yung naramdaman namin, pero mawala din to. At ganun naman talaga yung buhay, no? Kailangan natin tanggapin ang mga nangyayari dahil may reason naman talaga yung lahat kung bakit nangyayari ito. At hindi naman natin hawak yung buhay natin, di ba? Kaya yun lang. Maraming salamat po sa lahat ng nag-send po ng condolence nila, nag-message po sa akin. Na-appreciate ko po lahat ng mga message ninyo. Maraming salamat po. Hindi ko po kayo maisa-isang mapasalamatan, pero nababasa ko po yung comment ninyo sa Facebook ko, sa Instagram, dito sa YouTube. Maraming salamat po sa inyo. Ako po buong puso po nagpapasalamat sa inyo. At i-end na po natin to dahil sobrang haba na. At nandito din pala yung video na dito kasama yung nagpunta kami sa Ovi Festa. Sa lang din, maiksing video lang din. Kaya yun lang. Bye-bye. Mag-ingat po kayo palagi. Ciao!